Hello everyone! Ito, samahan niyo po kami mag-camping. Ito ang unang araw namin. Ayan, nakita niyo naman, madaling araw pa lang, alas 3 pa lang, umalis na kami ng bahay. At ito, nakita niyo, ang ganda ng daan, di ba? Magka-camping kami sa Seaton Lake. Ay, hindi pala sa Seaton Lake, sa BC Hydro Campground. Ayan. At ito nga po, papunta na kami. Panibagong set na naman ang aming mga kakasama sa aming camping. At ito, ayan, ang haring araw ay kami binabati. At ito, nauna nga po kami sa campsite na aming pupuntahan. Naswertehan naman po namin at nakakuha kami kaagad ng aming pagtatayuan ng aming tent. At ayan, itinayo na nga namin ng aking mahal na asawa ang aming 5-star hotel. That's for tonight. O, diba? At itinayo na rin namin ang aming canopy para pagdating ng aming mga kasama ay naka-set up na ang aming kusina. O, diba? Ang saya-saya. Ganyan po kasaya mag-camping. Yan po ginagawa namin, nauuna kami. O, diba? Naka-set up na ang aming tent. At dumating na rin ang aming mga kasama. Kaya ayan, nag-set up na rin sila ng kanilang mga 5-star hotel. At ayan ang mga bata. Syempre, ang saya-saya nila at marami na silang mga kakalaro. O, diba? Ayan ngayon ang aming campsite. O, diba? Ang ganda. May kapitbahay na kami. At ayan, syempre, maagang nagising ang aming driver. Natulog muna siya tapos po magpahinga. At ito, dumiretso na nga po kami sa Seaton Lake. At ayan, naliligo na naman ang aking mga anak. At masaya sila ngayon dahil marami silang mga kasamang mga bata. O, diba? Ang saya-saya ng buhay. Buhay sa campingan. Ganito ang buhay namin sa probinsya. O, diba? Yan ang aking mga anakis. Langoy lang ng langoy. Samantalahin. Habang mainit ang panahon, lumublob. At ayan ang kanilang ama. Nagbobomba na ng kanilang paddleboard. Inahahanda na nila. O, ayan. At nagamit na nga. Ang mga bata ay nag-enjoy na, o diba? Paddle lang ng paddle ang kuya. O diba? Ang ganda-ganda naman. O maghapon kayo dyan maglublob. Inubos namin ang maghapon namin talaga dito sa lake. Dala-dala na namin ang aming mga baon, tanghalian. O diba? Nagagahan muna kami sa campsite kasi masyado kaming maaga. Tapos pagkatapos nga magtayo ng mga tent din ang aming mga kasama. O ayan, dumiretso na kami dito at para makapag langoy at lublob na ang mga batuta. O diba yan si Gabi, o papaddle din siya. O tumalon. Ayan, ang mga bata. O diba, ang mga matatanda nag-i-enjoy din po yan sa panonood. Yung iba naming mga kasama, kagaya shout out kay Kuya Edwin at kay Ate Grace at kay Ate Priscilla. O diba, ang mababait naming mga camping buddies. At syempre, kay Bostone at kay Marie Chris. O diba, ang dami namin ngayon. At ayan, ready na ang bangka ni Bostone. At iyan naman ang Kuya Mateo. Walang kasawaan sa pagpapadel. O diba, lumampas pa siya doon sa may bakod. Bakod ba ang tawag doon? O, diba? Yan, o. Sige, paddle-paddle lang ang Ate Dayan. O, diba? Marami silang kalaro ngayon. Ayan ang Ate Dayan. Nagpapaddle na rin. O, diba? Masarap mag-camping pag marami kayong mga kasama. At ang mga bata, syempre, natutuwa din yung mga yan pag marami silang kalaro. Maghapon maglulublob sa lake. O, diba? Ang saya. Sino ba naman hindi sasaya sa ganyang buhay? O, diba? Ayan na ang bangka ni Bostone. Ready na para naman sa mga matatanda na hindi marunong magpaddle o hindi makasingit sa paddleboard. O, diba? Ayan, syempre, picture taking muna ang mga masisipag naming mga driver. Ayan. Oh, ang ganda-ganda ng lake. Diba? Kaya hindi kami nagsasawang balik-balikan ng lake na to.
Kasi nga naman, napakaganda. Oh, ang ganda mag-paddleboard. O, yan, lalo na ganyan kaganda ang view. O, diba? Yan ang mga bata. Enjoy na enjoy. Pagkatapos lumangoy, ayan, snack time naman. At iyan, palubog na po ang haring araw dahil gabi na rin naman po yan. Kaya ayan, may sunog po sa kabilang bundok. Kaya ang haring araw ay hindi makasilip. Humabol muna kami ng picture taking bago kami bumalik sa aming campsite. Ayan. Tapos na ang isang araw. Eto at umaga na naman po, naggagayak kami para sa aming gala. At syempre, ang manang ay naligo, na-miss ang paliligo sa gripo sa tabing kalsada sa aming probinsya dati. Kaya ito, buhay probinsya muna tayo, naligo muna ng ulo dyan at saka nagpunas-punas ng mga braso at binte at itinuloy ko na po yan doon sa aming ginawang liguan. Kaya eto, ratsyada na po kami. Pagkatapos namin gumala, ayan, nakita nyo naman ang kabundukan ng Liloet. Ayan po, makikita po natin kung gaano kaganda ang mga bundok na wala ng puno. Naubos na ang kapunuan nila. O, diba? Pero maganda pa rin siyang pagmasdan kasi kakaiba yung kanilang itsura. Diba? Kitang-kita mo talaga yung bundok pero walang puno. At iyan, nag-stop over nga po kami dito sa may lookout. Napakatarik po niyan. At makikita nyo kung gaano kalalim. Nako po, nakakalula. Kung ikaw po takot sa heights, ay nako, wag mo na pong subukang pumunta dyan. Pero ayan, kahit nanginginig-ginig ang tuhod, syempre kinakaya namin para makapagpa-picture dyan. O, diba? Ang ganda-ganda. Ayan po ay ang Fraser River daw po yan. Fraser River. Yan ang sabi nila. Hindi ko binasa yung kung anong lugar talaga yan. Kasi hindi ko naman in-expect talaga na i-vlog ko tong aming mga camping at itong aming mga gala. Kaya ang yung manang ay hindi ready sa pagbibigay ng mga informasyon. Kaya ayan, pagtiyagaan nyo na lang po muna ang aming video. At ayan, ang Bostone. O, diba? May nagpapapicture din siya. O, diba? Ang ganda-ganda kahit walang mga puno. O, diba? Ayan po. Mag-enjoy lang po kayo sa panonood. At kung nag-enjoy po kayo sa panonood ng aming mga video, please subscribe our channel. At ayan nga po, picture taking 1 to Sawa. At yan, may group picture kami ng aming mga kagala. Team gala daw yung mga yan. At naka-team gala kami. O, diba? Ayan, si Ate Grace, si Kuya Edwin at si Ate Priscilla ang aming tour guide ngayong camping namin na yan. O, diba? At ayan naman ang aking asawa. May pa-jump shot pa siya. O, diba? Buti na lang, papunta dito sa kabilang talon. Hindi doon sa may ilog. O, diba? Ang ganda-ganda nga naman, nakakatuwa. O, syempre, kumabilang bundok pa kami yan. Pumunta pa kami sa kabilang ibayo para makuha pa ang other side. O, diba? Ang ganda-ganda. Tuwang-tuwa naman ang manang ay may padi-padi pa. At syempre, may group picture din kami dyan. Yung ibang bata, kagaya ni nila Matt Gab na iwan na sa sasakyan at ayaw na maglakad. At sobrang init nga naman ang panahon dahil summer. At dahil may sunog nga sa parteng Squamish. Kaya ayan po, medyo makulimlim ang panahon, gawa ng usok, pero maganda pa rin ang mga tanawin, o diba? Ang tataas ng mga daan nila dito. O diba? Ang tatarik ng mga bangin, o diba? Ayan. At kami napadpad sa isang tawag dito? Kaparangan. At kung saan-saan pa dyan para lang mag-picture taking at pagmasdan ng magandang tanawin. O, diba? Ang ganda-ganda ng Canada, ang ganda-ganda ng British Columbia. At syempre, ayan, may pa-selfie ang manang ay. Dahil nga naman napakaganda ng lugar. O, diba? At ayan ang mga lumang mga ginamit nila sa farm. O, mga truck. O, diba? May picture taking. Kunwari, para sa mga farmer daw sila. O, diba? Mga farmers ng Canada. Mga nagpapanggap. At ayan ang Kuya Edwin na napakakulit nga naman. O, diba? Ay, si Kuya! Ang sabi sa atin ay diligan mo daw. Bakit mo tinatalbusan?
ang bilin. Ang habilin. Ayan, nandito sa bagong trabaho ni Kuya Edwin. Ano naman ang masasabi mo ngayon, Kuya Edwin, sa pinamaan ng trabaho sa atin? Ang hirap magsaka. Gaano ang buhay ng magsasaka dito sa Canada? Gaano ang buhay ng magsasaka? Hirap. Kung dun sa atin sa probinsya, kalabaw ang gamit. Dito ano? Fulfilling. Ito, kung sa atin kalabaw ang gamit, dito ako ang kalabaw. Yan ang malaking diferensya ng Canada. At ito nga po, may nakita kaming mga nagbibisikleta. Galing daw sila ng Alaska Highway papuntang Argentina through bike. Ayan. At ito naman po ay kami pinagkukwentuhan namin ang tulay na iyan. At ito nga po yung upper view po ng old bridge po dito sa Lillooet. At ayan, nakikita nyo naman, napakaganda pag sa taas mo po makikita. At ipapakita rin po namin mamaya ang video namin sa baba. Ayan, sa mismong tulay. At ito, may interview ako sa aking mahal na asawa. Nakita niyo yung pinagawa namin na tulay Gumanong ka. Paano ba? Yan, dyan. O, turo mo yung tulay. Nakikita niyo yung tulay na yan. Yan yung tulay na hindi ko alam kung saan pupunta. Dito. Si Kuya Bahid kasi hindi sumama. Alam niya yan eh. Siya nagpagawa niyan eh. Tapos ngayon ako na-interview. Hindi ko alam yung paliwanag. Ikaw talaga, Kuya Bahid. Inaasa mo ko. Umabsent ka eh. Dapat ikaw to eh. Ikaw dapat nag-explain ka sa tulay na Tapos si to. Millionaire din. Saan kayo nagpunta ni Millionaire kasi? O, ayan, yung tulay ngayon. Di nyo alam. Yung tulay ngayon, hindi ko ngayon alam. Kung saan papunta yan. At iyan ang aming Kuya Teo, bumaba rin sa sasakyan kahit init na init para makapagpa-picture with Daddy. At ayan nga po, ang boundary po, welcome ng Lillooet. Ayan, mayroon pang mga pa-picture taking dyan. O, diba, post lang ng post para meron tayong ebidensya na tayo nakarating dyan. At iyan, napagod na nga po ang lahat. Kaya eto, mag-merienda muna tayo. Para makakain ng merienda, tanghalian. Anong kung saan? Yan yung ipapamana sa atin ni Uncle dyan, nakala mo? Magkakasama na sa Kaya ano. lang, ang ano dyan, didiligan mo daw ito lagi. Walang hiyang yan. Kanya na lang yan. Hindi ano, Hmm. gagapasin mo yan. Ayan ang aming kabundukan. Ito nga magsasakati ng pagkain ng kamping ha. Ayan. Fraser River to, ano kuya? Oh, ito daw ang Fraser River. Ayan, nakikita niyo ba yan? Ayan yung ano. Ayan yung winery na dinaanan natin. Nandito kami ngayon sa bayan ng Lillooet. Munting Switzerland ba? O, ayan. Mga tropang gala. Nabot ng gutom. Kumain ng? Anong pagkain nyo? Hindi siya nasasagi. Mais. Kamote. O, may suman pa kami. Suman. O, ayan. Number 1 na suman. Ayan. Mom, did you bring water? Yung mga tropang gala. At ito na nga po, yung tulay na nakikita nyo kanina sa itaas. Ito po ang old bridge po dito sa Lillooet. Ayan ang pinakalumang tulay. O, diba? Nakikita nyo naman ang tanda-tanda na niyang tulay na yan. O. Ano lang kami dyan, nag-picture taking. Yun sa makikita nyo. Ayan. O, diba? At yan, meron pang gold na bato. Ayan, o, diba? Meron pang mga diyan sa taas ng tulay. Ayan, nakikita niyo ba Igo, yan? at May meron siyang mga inakay. O, ayan. Panoorin po ninyo ang aming mga kakulitan sa tulay na ito. Nandoon, ayun, sila. May dalawa nakatingin sa akin. Tapos mag-delay siya ito dyan. O, ayan. Diba? Ito ang lumang tulay. Ang matandang tulay. Old, di ba matanda yun? Anong taon? 1913 bridge. Pwede ba ako? At iyan ang inyong manang ay may patalon-talon at may padi-padi pa yan sa tulay. O, diba? Tuwang-tuwa naman. First time nakatungtong sa tulay na yan. O, ayan. Sige lang. I-enjoy mo lang ang tulay, manang ay. O, diba? At ayan ang aking gabi. Sinamahan niya na ako sa aking, paglalaro. O, diba?
lakad-lakad lang sa tulay. O, diba? Ang ganda-ganda nga naman. O, picture taking. O, ayan ang Kuya Teo. At ayan, syempre, nagpresenta ang Ate Priscilla. Pinicturean kami. O, di may family picture kami. O, picture taking lang dyan sa lumang tulay ng Lillooet. O, diba? Marami pong salmon dyan sa ilalim yan. Kaya lang po, para lang po yan sa mga sa mga native. Sila lang po yung may karapatang mamingwit po dyan sa mga salmon po dyan sa ilalim po niyan sa tulay. O ayan, at kami nga po nag-stop over na naman at init-init ng mga bata kaya naganap ng ice cream na naman, pampalamig. O diba, nakahanap naman kami ng isang convenience store na mayroong ice cream. O tindang ice cream. Kaya ayan, sinamantala muna ng mga bata. At nag-ice cream din, pati ang mga matatanda na naiinitan na. At pagkatapos nga po nito, at ayan, pagkatapos po magpalamig, eto naman, umikot naman po kami dito sa museum po ng Lillooet. Ayan, dito po natin makikita ang kwento ng Lillooet, o diba? Ang mga unang tao na nag-migrate dito sa Lillooet. O ayan, at ayan po ang mga jade po nila ng mga bato. Na-amaze ka po talaga siyempre kaya ang lalaki ng mga bato dyan at mga jade na nandyan, o diba? Ayan, at amin nga pong inusisa at binusisi ang mga jade na yan dyan sa park po nila, sa harap po ng museum po ng Lillooet. Ayan nga po. At aming napag-alaman na ito po ay mga original talagang mga jade na mga nandyan na natagpuan daw po dyan sa mismong bayan po ng Lillooet, dyan po sa Fraser River, dyan po sa mga bundok nila. Kabundukan ng Lillooet. O ayan, diba? Ang lalaki. Pinag-uusapan na namin kung pwede tumipak ng jade, diba? Ayan, at kami nga po ay nag-picture dyan, kumuha ng mga souvenirs, o diba? Kasi pang 3 beses na namin ngayong pumunta dyan sa Lillooet, pero ngayon lang po kami nakalibot dyan sa sa mismong bayan dahil meron po kaming tour guide na si Ate Priscilla, o diba? Shout out kay Ate Presi na napakabait, at kala Kuya Edwin at si Ate Grace, o diba? Ang sarap nilang kasama pagka-camping, o diba? Ganito ang buhay namin dito sa Canada. Nagkakaroon kami ng mga bagong kaibigan at kapamilya sa bansang ito, kahit hindi mo kilala nung ikaw ay nasa Pilipinas. Pagdating mo sa ibang bansa, magiging extended family mo na sila, o diba? Magkakaroon ka ng maraming extended family pag ikaw ay nasa ibang bansa na. O, diba? Yung mga dating hindi mo kakilala, nakikilala mo dito, o, diba? At nagiging, sabi nga, kapamilya, o, diba? Ayan, ganyan tayong mga Pilipino sa ibang bansa. At ito nga, nagpicture taking kami dyan sa kanilang mga anong tawag dyan? Yan, sa museum, o, diba? At iyan yung kanilang mga animals na mga nahuli nung unang mga panahon, o diba? At ito naman po ang lumang makina, o diba? Singer. Ayan, yung mga pinantatahi po nila ng kanilang mga damit noong mga unang panahon. Ang tanda-tanda na yung mga yan, o diba? Tignan nyo naman, gold or gold-plated. Hindi ko alam kung totoong gold. At ito nga, nabidyohan ko din yung mga collection po nila ng mga bote. Iba-ibang klaseng bote. Noong unang-unang panahon pa. At ayan, iba-ibang klaseng plancha rin. Andyan na yung mga lumang plancha na ginamit nila noon at ginamit nila sa pagbibake. Ayan, mga lumang camera, ginamit nila sa mga pag-pictures noong unang panahon. Ayan yung mga na nila, o diba? Makaunang panahon si Manang ay, kala mo. O, syempre matatagal na yung mga yan, o diba? Ayan yung mga gamit ng mga mayayaman noong unang panahon diyan. O, at iyan, ang ganda-ganda nga naman ng sungay ng mga usa. Usa, o diba? At iyan nga po, isang mabilisang ikot lang po namin iyan kasi ang malapit na po silang magsara dahil nga po linggo. Kaya ayan,
kami po ay nagmamadaling lumabas din. At ito, nagpicture taking ulit kami dyan sa harapan. At si Gabi, syempre humirit din. Meron din siyang picture dyan sa pinakang, kunyari ay jail nila nung una. Ayan po ang Lillooet. At syempre, balik na naman po kami sa lake. At maliligo na naman at init na naman ang mga bata. Dahil summer nga po at napaka-humid, lalo na po yan at may rumpong sunog sa bundok. Kaya medyo na ang ulap na mausok na po ang aming kapaligiran. Pero malayo naman kami sa sunog. Ngayon nga po meron pong mga helicopter dyan na dumadaan at nagdadala ng mga tubig doon po sa nasusunog na lugar. Kaya pero ayos lang naman kami at tuloy ang ligaya ng mga bata sa pagpapadel. At ako nga po kasama dyan ni Mateo sa paddleboard at medyo lumayo-layo po kami sa gilid. Kaya ayan, panoorin nyo po. You sing row the boat. Row, the boat gently down the stream. And you see a crocodile, don't forget to scream. At iyan nga po, gusto ko rin i-share sa inyo kung ano ang kulay ng tubig sa ilalim. O, diba? Ang ganda-ganda yan po ang ilalim po ng Lake Seton Lake. O, diba? Napakalinaw. O, kitang-kita mo yung paddle ni Mateo. Ang linaw ng tubig. Napakalalim. Napakaganda ng view. O, diba? Ayan. Ang ganda-ganda nga naman. O, diba? May pa-slow-mo pa ang kanyang pagpapaddle. O, diba? Nakakatuwa. Yung akala mo hindi mo magagawa dati, pero kaya mo rin palang gawin. Dati na-amaze ako sa mga taong gumagawa niya. Pero sabi nga nila, kaya mo rin palang gawin. Huwag mo lang panoorin, gawin mo rin at magagawa mo rin pala. O, diba? Ang saya-saya. Dati akala ko napakahirap niyang gawin. Pero hindi naman pala. At pag natuto ka, sadya naman po talagang nakakaaliw. O, diba? Sabi nga nila, kung kaya nila, kaya mo rin. Kasi pag sinabi mo sa sarili mong hindi mo kaya, hindi mo na talaga kakayanin. Kaya eto, ang sarap-sarap din pala sa pakiramdam na ginagawa mo rin po yan. O, diba? Napakasaya. At ayan, balik na nga po kami ulit sa Pangpang. At ayan ang mga bata, pinapanood na naman namin sila at nakahanap sila ng kanilang laruan na lag. Pinaglaruan po yan ng mga ibang mga nagpipiknik po dyan. Ngayon, nung umuwi na sila, ayan, hinalili naman ang mga batuta namin at nag-i-enjoy nga naman sila. O, diba? Ibang karanasan din. Parang nung panahon lang ng kabataan sa probinsya dati. Ganyan din ang ginagawa namin sa ilog. May mga lag kaming pinaglalaroan. So, ayan, napaglaruan din nila. O, di para rin silang mga bata sa probinsya. Diba? Ayan, at wala nga pong kasawaan ang mga bata na to sa paglulublob sa tubig. O, diba? Ayan, minsan sumisigaw, minsan umiiyak. At ayan, sinusubukang makatulay sa lag. O, diba? Ang sarap-sarap maging bata. Wala silang takot gawin yung kanilang mga ganyang mga bagay, Ganyan din tayo ng ating kabataan, di ba? Masaya na tayo basta meron tayong lag o balsa o anong tawag dyan. Di ba? Ligo lang din. Pati din na matatanda ngayon, naligo na rin sila. Di ba? Enjoy lang ng enjoy. Ganito kasaya ang summer namin dito. Ayan, si Bostoni at si Marie Chris. Si Marie Chris natuto na rin mag-paddle. Nagustuhan na rin niya. Kaya din pala, di ba? Sabi nga pag hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman, kaya mo rin palang gawin. Kagaya ni Mateo, ayan, pinipilit tumulay sa lag. Di ba? Ang saya-saya lang nila. Di ba yan si Marie Chris? Nag-enjoy ka na rin, Masarap pala mag-paddleboard. Di ba? Sabi niya nung una natatakot daw siya. Pero bandang huli, kapapanood mo sa mga nagpa-paddleboard, talaga namang matcha-challenge ka rin. At sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko rin yan. Di ba? At ayan nga, nag-e-enjoy ang lahat. Maghapon na, naubos na naman ang aming maghapon dyan. At dahil nga po, maliwanag pa pag summer, kahit na alas
8 na ng gabi, maliwanag pa. Kaya itong mga bata na to, lumalangoy pa rin sila, o di ba? Hanggang may araw, hanggat may signag pa ng araw, o di ba? Hindi mo yan sila mapapaalis diyan. At nacha-challenge sila lalo at gusto nga nilang tumulay diyan sa lag na yan, o di ba? Si Kuya Mateo, nagawa naman niya, o di ba? Napatunayan niya sa sarili niya, kaya niyang tumulay diyan sa lag na yan. O di ba? Tayo, o di ba? O ayan, nakatayo siya at makakapaglakad pa siya diyan. O, di ba? Saya-saya, ang sarap maging bata. Sana all, di ba? Hindi lahat ng bata nagagawa nila 'yan. Depende na lang sa sitwasyon. Depende na lang sa mga magulang. Sabay ganun eh. Kaya ng mga anak yan ng mga magulang, ang mga magulang nila mga gala. Kaya sila nakakapaglublub. Ayan ang Ate Dayan, o di ba? Ang galing-galing, nakabalance ang Ate Dayan sa gitna ng lag, o di ba? Di ba tuwan-tuwa yan sila? Syempre nagawa mo yan sa sarili mo, o di ba? Ang saya-saya. O ayun, o di ba? Nalaglag din. At ayan naman, ano na naman nila ang paddleboard. Pinagdiskitahan na naman nila, o di ba? Papalit-palit lang yan. Basta nasa ilalim sila ng tubig, ayos lang, masaya lang ang buhay nila, o di ba? Ang sarap-sarap maging bata. Just enjoy the summer, sabi nga nila. O di ba? Ayan ang buhay namin pag nagkakamping kami dito sa ibang bansa, dito sa Canada, at lalo na dito sa British Columbia na napakaraming magagandang lake. Mga libre lang po ang mga pinapasyalan namin na yan. Ang kailangan mo lang, gasolina, oras, at panahon. O, di ba? Kakain ka rin naman sa bahay, dalhin mo na lang sa labas. O, di ba? Ayan, at mayroon naman palutang-lutang sa sa bangka. O, di ba? May nagbabangka, may nagpapaddle. O, di ba? Ayan, nakikita nyo naman, papadilim na naman, pero nasa lake pa rin po kami. At ito nga po, nakabalik na kami sa aming campsite. Hapunan na naman. At ayan, Nagkakamping ba kayo? nagkakainan na ang Nasa lahat. Ang fiesta saya-saya. Kasalan. Oh, di ba may nag-propose kanina sa lake? Oo. Di ba may nag-propose kanina sa lake? Hindi ko nakita yun ah. May nag-propose kanina sa lake. Oh, ayan. Nauna na yung reception, Tika. Nauna na ang reception bago yung kasalan. Oh, upuan, mami. Oh, yun. Oh. Ayan. Uy, may musika na, bilisan nyo. Paano natin, may parada. Piyesta, oh. Piyesta sa kampingan. At ito nga, naghahapunan na ang lahat at ang mga bata naman ay abalang-abala sa kanilang laro sa loob ng tent. Ayan ang Kuya Teo, tuwan-tuwa dahil may kalaro siya ngayon, ang Ate Dayan. O, diba? May kalaro siya ng chess. Anyan, diba? Iwas sila ngayon sa mga gadgets nila. O, diba? Kanya na maganda sa campsite. O, diba? Parang ng mga kabataan lang natin sa Pilipinas. At ito nga, ayan yung mga picture namin noong bago kami umuwi at bago bumalik sa campsite. Kaya, ito yung mga kuhang picture. At ayan ang Marie Chris, nag-i-enjoy sa kanyang pagpapadel. At ayan ang mga bata, na sobra namang sayang-saya nga naman sila. Pati na ang mga matatanda. O, diba? May pabangka rin sila. At ayan nga po, ganyan lang ang buhay namin dito sa Canada. At tapos na naman ang isang araw namin sa camping. Kaya eto, ang third day na naman namin ngayon. Eh ano pa nga ba, di balik lake na naman kami. Loob-loob na naman sila. Ano yun? Hindi kayo makapaniwala, 3 araw na sunod-sunod na kami po ay babangka dyan, naglalob-lob, nagpa-paddleboard sa lake na yan kasi sabya nga namang napakaganda.
At ito nga po, on the way na po kami, pauwi na kami. At ayan, nadaanan po namin ang Daffy Lake. Kaya nag-stop over muna kami dyan. At nag-picture-picture. O, diba? Ang ganda-ganda. Napakaganda. Hindi nga lang pwede dito mag-camping or mag-overnight. Parang pwede ka lang mag-day camp, ganon. Stop over lang, kakain, magpipiknik, pwede lang yan. Pero hindi po pwedeng mag-camping dyan. Ayan, di ba? Ang ganda ng Daffy Lake. Ang ganda ng Canada. Hindi lahat nakaka-experience. Kaya kung hindi mo na-experience maggala sa Canada, manood ka na lang po sa aming video. I-subscribe na lang po nyo ang aming channel at dadalhin po namin sa inyo ang magagandang lugar na napupuntahan po namin. At ayan nga po, dyan natatapos ang 3 araw naming camping. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy nyo po kami subaybayan. Maraming salamat!